Ang alamat ng pinya. Isang araw, nagkasakit si Aling Rosa. Hindi siya makabangon. Sinabi niya kay Pinang na magluto ng lugaw. Sumunod naman si Pinang. Ipinatong niya sa kalan ang palayok na may bigas at tubig. Iniwan niya ito at siya ay naglaro ng naglaro. Nang bumalik siya sa bahay, luto na ang lugaw, pero sunog ang ilalim nito. Walang nagawa si Aling Rosa kundi kainin ang lugaw na sunog. Hindi agad gumaling si Aling Rosa. Si Pinang pa rin ang nagluto ng lugaw. Isang araw, paikot-ikot si Pinang sa kusina. May hinahanap siya. Lumapit siya sa nanay niya. "Nanay, nasaan po ang sandok? Nasaan ang asin? Nasaan din ang palayok?" Nainis si Aling Rosa. "Pinang, maghanap ka naman. Gamitin mo ang mga mata mo sa paghahanap." Bumalik si Pinang sa kusina. Nagtaka si Aling Rosa sapagkat hindi na bumalik sa kanya si Pinang. Ilang araw ang nagdaan at wala pa rin si Pinang. Gumaling na si Aling Rosa at nakabangon na. Hinanap niya si Pinang pero hindi niya ito makita. Naglinis siya ng bahay, nagwalis din siya sa bakuran nila. May napansin siyang kakaibang halaman doon. Noon lamang niya ito nakita. Matutulis ang mga dahon nito. Nang sumunod na araw, kinuha niya ito at inilipat sa may hagdanan nila. Diniligan niya ito at inilagaan niyang mabuti. Isang araw, namunga ito. Ang bunga nito ay kasinaki ng ulo at kahugis ng ulo. Marami itong mga mata. Parang nakatingin kay Aling Rosa ang mga mata. Bigla niyang naalala ang sinabi niya kay Pinang. Nalulungkot siya. Naisip niya ang halamang iyon ay ang anak niya. Tinawag niya itong Pinang. Dumami ang halaman at nagkaroon ng maraming bunga. Nang tumagal na, tinawag na itong pinya ng mga tao. Okay na.